sa atin. At ganoon din sa Ecclesiastes 7:20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Nakakatakot mga kapatid sapagkat alam natin na impyerno ang pupuntahan ng isang makasalanan na tao. Pero tunay na napakabuti ng ating Diyos sapagkat binigyan pa tayo ng isang pagkakataon upang maligtas ang ating kaluluwa. At ito'y nakasaad sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kay buti ng ating Panginoon mga kapatid, bagamatay isang makasalanan, ibinigay pa niya ang kanyang nag-iisang anak para tubusin ang ating mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, nung wala pa ako sa ating Panginoon, tulad niyo rin ako, isang makasalanan. Hanggang isang araw, napadaan ako sa sementeryo at habang minamasdan ko yung puntod, tumayo yung balahibo ko. Kasi iniisip ko, ang iksi lang pala ng buhay natin. Sabay tinatanong ko yung sarili ko, kung kunin na ng Panginoon ang buhay ko ngayon, sabi ko sa sarili ko, saan kaya mapupunta ang kaluluwa ko? Kaya mula noon, nanalangin ako, humingi ako ng tulong sa ating Panginoon para mabago ang buhay ko. At tinanggap ko siya at namuhay ayon sa kanyang kalooban. Matapos binago ng ating Panginoon ang buhay ko, ay nagkaroon ako ng peace of mind at gumaan yung pakiramdam ko. Kahit sa combat operation natin, napapansin nyo, may peace of mind ako. Kasi alam ko, kasama ko siya lagi. At yan ay nakasaad sa Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Mga kapatid, dapat natin maintindihan na temporary lang ang buhay natin dito sa mundo. At ang pinakamahalagang buhay ay yung buhay na walang hangganan. Kung mapunta tayo ng langit, habang buhay tayong maligaya. Kung mapunta tayo ng impyerno, habang buhay susunugin sa apoy ang kaluluwa natin. At yan nakasaad sa Revelation 20:14, ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kaya, ikaw kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kung kukunin ng Panginoon ang buhay mo, saan mapupunta ang kaluluwa mo? Uulitin ko, kung kukunin ng Panginoon ang buhay mo, saan mapupunta ang kaluluwa mo? Kung gusto mo mabago ang buhay mo kapatid, sumunod ka sa panalangin na ito. Maaring tumayo ang lahat. Ikon natin ating mga ulo. Maaring sumunod sa akin na tahimik lang. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na gawa mula noon hanggang ngayon. Linisin mo, Panginoon, ang puso at isipan ko. At ikaw naway maghari sa buhay ko. Isulat mo sana, Panginoon, ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Marami pong salamat at ito'y aking pinadalangin. Pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen. Muli, maghari nawa ang kapayapaan at ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen.